Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos, at sila ang magiging bayan ko. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay nasa panahon na ng bagong tipan. Ang salitang bagong tipan or New Covenant or New Testament ay galing po kay Propeta Jeremias ayon sa pagbasa natin ngayon. Ito po ay ang pangako ng Diyos. Sabi niya sa pamamagitan ni Jeremias, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ang bagong pakikipagtipang ito ay kakaiba sa pagtitipan ng Diyos sa mga Israelita doon sa bundok ng Sinai noong lumabas sila sa Ehipto. Ang pagtitipang iyon ay nakasulat sa bato na dapat hindi na mababali pero hindi pa rin sinunod ng mga tao. Kaya nga nagkagulo-gulo ang kalagayan ng mga Israelita kasi hindi nila sinunod ang kasunduan nila sa Diyos. Kaya nahati ang kanilang kaharian. Kaya nasira ang Samaria at kumalat ang 10 tribu sa empero ng Assyria. Kaya sinasalakay ng mga Babylonian sa Jerusalem. Hindi sinusunod ng mga Israelita ang kasunduan nila sa Diyos. Kaya pinabayaan sila ng Diyos. Ang bagong tipan na ito ay hindi nakasulat sa bato, kundi sa puso ng bawat isa. Makikilala na ng bawat isa ang Diyos. Ang nilalaman ng bagong tipang ito ay, sabi ni Yahweh, ako ang magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Isa pang katangian ng bagong tipan na ito na mayroong kapatawaran sa mga tao kung sakaling sila ay magkamali at gumawa ng masama. Tayo ngayon, mga Kristiyano, ay ang bayan ng Diyos ayon sa bagong tipan na ito. Hindi ito nakatatak sa ating laman. Hindi tayo tinutuli para maging bahagi ng bayan ng Diyos. Tayo ay binibinyagan. Pinag-iisa tayo bilang bayan dahil sa ating pananampalataya. Itinatatak na ng Diyos ang kanyang espiritu sa bawat isa sa atin nung tayo bininyagan at kinumpilan. Ang Espiritu ay ang kakayahan o ang kapangyarihan na binigay ng Diyos upang matupad natin ang ating kasunduan. Hindi lang tayo naging bayan ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Dahil sa namatay na si Jesus para sa atin,
mayroong kapatawaran sa atin kung tayo ay magsisi sa ating pagkakamali. Maaari tayong makipagsimula muli kung tayo ay nakasala. Sana pahalagahan natin ang ating pagiging bahagi ng bagong bayan ng Diyos. Pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamagitan ng pagtitipan natin sa Diyos sa bagong tipan na ito. Salamat o Diyos na ako ay nakikiisa sa bagong pagtitipan na ito. Salamat po, sana po makita ko ang karangalan ko na kayo o Panginoon ay nakikipagtipan sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.